yung mga kalaban niya sa politika will have to destroy her politically, remove her from contention in 2028 or physically eliminate. Si Father Adik, si Juan, tatlo sila. Sino yun? Hindi ko rin kilala yung adik-adik na pare, na adik daw siya. Inamin naman niya, hindi po ito libel. Di sinabi niya dati siyang adik. Meron pa naman pare nakipag-away, duduro-duro karoon. Mga nasa kabilang panig. Bakit daw magrarally ang Iglesia ni Cristo ng separation of church and state? Bakit may parit madre no nag-file ng impeachment? Eto grabe naman ho yan mga kababayan. Ito ho palang iniidolo nating si Attorney Ferdy Topacio. Kasapi ho pala ng INC. Palakpakan ho natin itong si Attorney Ferdy. Kaya naman pala may prinsipyo at paninindigan itong abogado na to. Kasi membro ho siya ng Iglesia ni Cristo. Ibang klase ho talaga itong mga dilawan na to. Isa ho yan sa pag-uusapan natin dito sa video na to. Napanood nyo naman ho yung ating intro. Yung ini-invoke nitong mga dilawan na to. Mga walang yaho talaga sila no? Pero bago yan mga kababayan, baka naman. Magpapasko na hong mga kababayan. Alam nyo naman hong hinihingi lang ni PH Update dito Isang like at isang subscribe. Magpapasko na. I-check nyo na ho yan kung nakapindot na yung like na yan at subscribe button na yan. No? At pakishare na rin ho ng ating video para mas maraming makapanood sa ating mga kababayan sa mga ginagawa nating reaction video. Ayun na nga mga kababayan. Etong mga dilawan sinoplak ho nitong si Attorney Ferdy Topacio. Ngayon ho, ini-invoke ho nila yung separation of church and state. Pero tignan ho muna natin, separation. Sige, tignan natin to mga kababayan. Mahilig ho kasi sila sa ganyan. Mahilig ho. Pagka nakikita nilang nadidihado na sila, teka lang, separation of church and state tayo dyan. Tignan nyo naman ho ito. Si Father Adik. Hindi self-confessed adik. Dati daw siyang adik. Yang si Father Adik. Father Flavi na dating adik. Tignan yan. Kala ko bang separation of church and state? Anong ginagawa mo dyan, Father Flavi? Dapat di kayo naging alam sa mga ganyang klaseng galaw. Nagsalita ang INC, ngayon nag-iiyak kayo. Huwag hong ganyan. Napakababoy naman ho niyan. Pakibati naman ho sa comment section itong si Father Adik. Nadudulas, pasensya na sir Madulas talaga Pasensya na Father Adik sa bagay, hindi naman libelous yun, di ba? Inamin naman niya, base dito kay Attorney Topacio, pagka linibel tayo dito, dalawa kami ni Attorney Ferdy. Father Adik sa pagmamahal. Ayusin natin. Marami naman hong kinaaadikan ngayong mga panahon na to. Meron sa pulburon. Di ba? Hindi lang naman siya droga yun. Adik sa pagmamahal. Yan. Ganyan lang naman ho yan. Sino pa ho bang kasama ni Dilima dito sa larawan na to? Merong madre. Akala ko bang separation of church and state kayo mga dilawan? Noong hinaing nyo yung impeachment na yan kay Vice President Sara Duterte, ang kakapal na mukha nyo na magsama-sama pa, pati nga magdalo kinaladkan nyo Diba? Para talagang may karga. Sa bagay, matagal na pinagtrabahuhan ni Sundalong Kanin yan. Diba? Hindi lang ho siya makaharap dyan kasi mawawalan ng kredibilidad yung nila na yan, yung paghahain nila ng impeachment. Pero yung usapin na separation of church and state, hindi ho to applicable dito sa mga ganitong klaseng issue. Hindi ho natin pwedeng anuhin to. Kasi kita naman ho natin dito sa pagpa-file. Kasama tong mga walang yung Father Flavi na to. Ngayong nagsalita lang ng isang beses ang INC. Ngayon, nagsalita lang ng isang beses ang INC. Nangilabot ho lahat ng mga walang niya. Kinilabutan ho silang lahat. Lahat. Saan napupunta yung Saan napupunta yung atch? Nawawala ho. Pasensya na ho kayo. Ganun lang ho talaga tayo. Hindi naman ho tayo magaling magsalita Kumbaga, puro lang tayo dito. Bolada siya. Diba? Ganito lang ho yan mga kababayan. Noong hinahain nyo, sangkaterba ng mga religious group, merong pare, madre ang kasama nyo. Ngayon ang INC, nagsalita na hindi pwede yan. Ang daming problema ng Pilipinas, inuuna nyo pa yan.
Pakinggan natin ang sinasabi ng Pangulo. Sang-ayon kami, suportado namin ang sinabi nitong si Marcos Jr. na dapat storm in a teacup, pigilan niyang impeachment. Itigil, pigilan niyang impeachment. Yun ang tama. Kasi sila ho, hindi sila pumapanig kung kanino man. Kumbaga, dinaysek lang ho nila yung sinabi nitong si President Marcos Jr. na napakarami nating problema, isang tabi muna natin yan. Di ba? Yun lang naman ho ang gusto ng mga kababayan nating INC. At tayo ay suportado natin yan. At kung maaari, talagang i-cover ho natin yan, yung gagawing pagkilos na yan ng mga kababayan nating membro ng INC. Heto naman ho mga kababayan, bago ho tayo dumako dito kay Attorney Yes Yo Topacio, pakinggan ho muna natin. Meron hong panibagong problema itong si Robert H. Barbers. Paano ba yan? Yung meron hong linabas na dokumento ang COA kaugnay sa mga pag-audit sa budget ng Department of Education at sa Office of the Vice President. Which, hindi ho natin alam. Sabay-sabay ho natin pakinggan. Dito sa video na ito mga kababayan, ito na ho, si Attorney Ferdy Topacio. Sa mga hindi pa ho nakasubscribe dyan sa SMNI News, no? Naku, mag-subscribe na ho kayo dyan dahil mag-subscribe na ho kayo sa SMNI News dahil marami ho tayong update na makukuha dyan. Mga reliable update, ika nga. Di ba? Ito na ho mga kababayan, umpisa na ho natin to. Ito na ho mga kababayan, umpisa na ho natin to. Aba, tumanggap po ng unmodified opinion ang Office of the Vice President mula sa COA, Commission on Audit, sa kanilang 2020. Ano ho kaya yung unmodified opinion na yan? Naku, panibagong problema na naman ho ito ng TWADCOM. Kasi yung TWADCOM, guilty na si BP, di pa tapos ang COA eh. Di naman sila mga auditor, di naman sila mga accountant, wala ho sila, mga tambay lang sila sa bahay nung hindi sila mga congressman. Ngayon, pinangungunahan ho nila ang Commission on Audit. Pakinggan ho natin to. Naku, yari na naman ho sila dito. Magpapasko na, baka naman, no? Ang bilis lang pindutin yan. Wala pang 3 seconds. O wala pang 1 segundo. Napakabilis lang yung pindutin yan. Papasko na. Kumusta na yung mga kababayan natin yan? Pasko na ho. Hindi pa ho kayo nakapindot sa like at subscribe. Dapat kung datihan na ho kayo dito, hindi na dapat paalala yan. Di ba? Pagkabukas ng video, like, subscribe, share, tapos balik sa pinapanood. Three financial statements. Iyan ay sa kabila ng ipinupukol na issue ng korupsyon ng mga kongresista laban kay VP Sara Duterte at sa OVP. Sa report po ng COA, ang mga financial statement ng OVP ay maayos pong nagpakita ng financial position. Kabilang na dyan ang financial performance ng OVP, statement of cash flows, statement of changes in net assets and equity, statement of comparison ng budget at aktual na mga halaga para sa taong nagtapos. At kabilang ang buod na mga halagang accounting policies alinsunod sa International Public Sector Accounting Standards. Nako po, yan ang nga ba sinasabi natin. Unmodified opinion. Nakatanggap ho. Yan ho ang laman ng unmodified opinion ng COA. Ngayon, ang problema ho natin dito, isasalang ho kaya yan dyan sa TWADCOM. Kasi ang galing ho nilang bumanat doon eh. Pero dapat naman ho sana, kung merong ganyang klaseng dokumento o opinion na ilinabas ang Commission on Audit, para doon sa mga hindi naman auditor at mga tambay lamang nung hindi sila mga congressman, yung tipong pabigat lang sila sa kanilang mga mansyon, kaya pinatakbo sila ng congressman ng kanilang mga pamilya, pakinggan nyo ho ang COA. Huwag ho natin hanapin yung mga pangalan na gawa-gawa dyan sa Quadcom. Kagaya nitong si, ano pangalan nito? Si Mary Grace Piatos. Piati yun, Piati. Pinipilit nila para medyo sensational at madaling gawa ng meme. Yun ho yun. Bigyan ng COA ang unmodified opinion kapag ang financial statement ay inihanda ng maayos at naaayon sa mga pamantayan ng Financial Reporting Framework. Ngayon, ang tanong, ano kayang magiging epekto nito, Attorney Sal, sa mga pinipilit na issue ng umunoy irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente?
Unang-una, yan ay isang sampal sa mga nag-iimbestiga sa Kongreso. Pangalawa, it validates pinatutuhanan na hindi dapat sila nag-imbestiga dyan sa bagay na yan. Kasi nga, mulat sa poll sinasabi na natin at ni VP Sara na yung notice of disallowance na inilabas ng COA ay hindi pa pinal. Ay, ang problema nga, the political agenda is to remove her from office, and not only that, to disqualify her. So they have to either, yung mga kalaban niya sa politika will have to destroy her politically, remove her from contention in 2028, or physically eliminate her. Yan ang katotohanan niya. Wala naman daw binanggit, attorney, komento ng mga kongresista na yung komento na iyon ng COA ay patungkol sa confidential and intelligence funds. Hindi na nakaspecify. General, pondo ng OVP pinag-uusapan. Kasama yun. Nag-ano lang, nagtatanga-tangahan lang yun. Patunay lang din ba ito, attorney, na dapat nang itigil ng Kamara ang kanilang mga investigasyon? In the first place, hindi dapat sila nag-imbestiga. Samantala, sinampahan ng In the first place, hindi naman talaga dapat sila nag-imbestiga. Pero ipinilit nila para lamang makapagpabida yung mga re-electionist, di ba? Yung itong si Barbers talagang sinusulit ho niya ang pagiging congressman niya. Gusto ho niya bago matapos itong taon, bago matapos ang kanyang termino, mabawian niya yung mga vlogger na bumana dyan sa Tuwadcom. Di ba? Ganun lang naman ho yan eh. Minamaligned ang Tuwadcom. Anong minamaligned namin? Puro kababuyan mga pinaggagawa nyo doon. Di ba? Mga convict, mga self-confessed na drug lord, mga dating opisyal ng pamahalaan na nasangkot sa ipinagbabawal na droga, di umano, nasangkot. Ngayon, umiiyak ka dahil binabanatan namin yung mga resource person nyo. Naku, Barbers ha, di ko pa nagawa yung reaction video ko dun sa privilege speech mo. Medyo mas importante ho kasi itong mga to kasi impeachment to, yung mga vlogger, wala ho tayong pakialam gusto. Ano saan ba? Pagka pinag-initan yung mga vlogger, sige nga, sino makakalaban nyo? Aber? Sige, pagka pinag-initan nyo si Atty. Trix, hindi kasi nag-iisip to mga walang utak kasi itong mga itong mga congressman na to. Alam nyo kung bakit di tayo ganun kaapektado dito sa vlogger issue nitong si Chris Barbers? Sinong unang magagalit pagka kinontempt nyo yung mga vlogger na yan? Pagka pinatawag nyo at hiniyahiya nyo sa mga komite. Sige, kung talagang magaling kayo, sinong unang magagalit sa inyo? Tingnan nyo muna yung mga viewership nila ha. Tingnan nyo muna bago nyo banatan itong mga vlogger na to. Dahil yung mga vlogger, lumilipas lang naman ho kami dito. Yung mga palipat-lipat lang ho ng pinapanood yung mga viewer na yan. Tandaan nyo, pagka kinanti nyo itong mga vlogger na to, hindi naman kami yung mga kalaban nyo. Hindi naman kami. Kung wala naman sa punto, sa tama yung mga pinagsasabi namin, wala naman makikinig. Tignan mo yung mga ensaymada Italianista vlogger. Walang nakikinig sa kanila. Di ba? Ibig sabihin, puro dispalinghado yung mga pananaw nila sa politika, sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya dapat maghinay-hinay ho kayo dyan sa House of Representatives. Please lang, ha? Para doon sa mga PA, nitong mga congressman na to, ilagay nyo ho sa lugar. Kung gusto nyong, dapat nga pagmukain ng underdog kayo para medyo, kawawa naman yan si Barbers. Di ba? Mga ganun yung galawan dyan. Hindi yung tipong taong bayan na yun nagsasalita sa likod namin kasi nasasaktan kayo dahil sa mga komentong nababasa nyo, mga buwisit kayo. Kung kami lang yung mga sinasabi namin, wala namang karga yan. Kung walang nanonood sa mga video namin, anak na po ko? Sa totoo lang, yung tipong, ba't ganoon? Ba't parang di nag-iisip tong mga congressman na to? Kaya lang naman nagkakabigat yung mga sinasabi namin dahil may nakikinig at inaayunan yung mga sinasabi namin. So bago nyo kami banatan, subukan nyo muna kaming pakinggan. Anak ng toko Ang bobo nitong mga to. Sorry pasensya na ho Pasensya na sa salita ko. Kasi ayoko talagang talakayin yung privilege speech na yon. Kasi ang dami ho nating ang daming mali dito kay Ace Barbers. Hindi ko alam ang nangyari dito sa panibagong impeachment, ikalawang impeachment case si VP Sara yan na. sa Kamara at ang nag-file mga kalawang grupo. Sa kanilang reklamo, isinalay nila yung issue ng betrayal public trust dahil sa muna'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd.
Ano masasabi mo dyan, Attorney Sal, na para bang nagtaksil sa bayan ang Kamara dahil sa tila pagpayag nila na magamit bilang forum ng mga makakaliwang grupo? Hindi na tayo nagtataka dyan sa kaliwa. Talagang ever since naman, gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. At naman Kamara de Representante, in fairness to it, hindi mo man naman maaaring pigilan kung sino nag-file. Ang mahalaga Yung isang nag-comment doon sa video natin kay Ortega, sapakin mo PH para sa aming mga OFWT. Relax lang kayo. Huwag niyo namang ipapasapak sa atin yan. Pinagtitripan lang natin yung mga sinasabi niya, pero pagka sa akin, ibang usapan. Wag naman umabot sa sakitan. Salita lang naman ho ang sinasabi niya. So, kailangan natin ng alam ko, gigil na gigil kayo dito sa mga individual na to. Pero dapat ho, merong limitasyon yung mga sinasabi natin, yung mga action natin dito sa mga politiko na to. Dahil pwede ho nila tayong balikan. Okay? Yung pagka nagsalita sila, pwede nating sagutin yung sinabi nila. Hanggang doon lang tayo. Pero pagka PC ka lang yan, ako, yari ho tayo dyan. Kita nyo naman ho, patpatin lang naman ho tayo. Paano tayo lalaban yan, di ba? O, balbas pa lang ho mga kababayan, na kapal ng tsaka kompleto ho sa kain niyang si Ortega. Kita nyo naman katawan, lusog-lusog, laban, kawawa naman si PH update, payat ko lang. ganyan Hindi ho tayo fighter, tayo ay lover. Lover boy, okay? Hindi ho tayo fighter, hindi ho tayo nakikipag-away. Tayo ay nagmamahal. compliant ka doon sa rules. Pero ang katotohanan pa rin, merong lihim, hindi hayag, Nako. lihim na sabwatan Lihim. ang kaliwa, ang tawag doon, dilaw o pink, at ang mga kaalyado. Lahat ho sila, kaliwa, kanan, pink, red, lahat yan nagsama-sama. Makabayan, akbayan, tambaluslos, lahat ho sila nagsama-sama. Ang di lang ho talaga kasama, alam nyo kung sino? Tayo lang na hindi kasama. Pati yung mga top AFP official, di ba kamay-kamay sila ni Tamba? Doon, sama-sama silang lahat. Ang magkakasama na lang ho talaga dito sa laban na to, mga Duterte, taga-suporta ni Tatay Digong, at yung SMNI, yung KOJC, yung paglaban sa tama, yung pinaglalaban ang tama at yung dapat, hindi yung pinapanigan ng mga Duterte. Dalawang magkaibang bagay ho yun. Huwag ho natin paghaluin. Baka imbis na makatulong tayo dito sa usapin na to, lalo ho tayo makabigay ng problema. Baka lalong matrigger yung mga paksyon na yan. Ba't nyo kami ina-affiliate dito sa grupo na to? Independent kami, di kami kasali dyan. Basta kami para kami sa bayan. Yun hong iniiwasan natin. As much as possible, kung sinabi ng INC na, okay, dyan lang sila, kaya nila ginagawa yan dahil sinusunod nila yung sinabi ni Tatay Digong, ay, nitong ni President Marcos Jr. Hindi pa nagsalita si Tatay Digong, sinasabi nitong si Marcos Jr., doon lang, hanggang doon lang muna ang pwede natin sabihin. Hindi ho natin pwedeng pangunahan ang mga kababayan nating INC. Ng administrasyon upang ang political agenda ay mapatupad nila, sirain politika o mawala ka na dito sa mundo. Yan naman talaga ang agenda. At saka may mga retirado, Attorney Sal, mga nagsilbi sa PNP at AFP na pumalag dahil nga binigyan ng forum. Kasi kung meron nakakilala sa mga makakaliwa, lalo na yung mga legal front, ito mga pulis at mga sundalo, lalo na yung mga general. Bakit raw binibigyan ng forum, Attorney Sal? Hindi naman daw yun tama dahil malinaw na ito yung mga kalaban ng pamahalaan. Anong klaseng palag? Palag sa salita? Oo, sa Walang Facebook mangyayari post. Wala yan. Pag pumalag kayo, yung totoong palag. Iyo. Samantala, Attorney Sal, sa Parang sinasabi nitong si Atty. Panelo, pagka pumalag kayo, totoo kayo. Wag lang puro yung post sa social media page. Kung papalagan nyo, talagang dapat palag kung palag. ilang komento ng ating mga kababayan sa social media, tila binigyan daw ng platform ng gobyerno ang mga kaliwa na halos 5 dekada ng kalaban. Tanong, hahayaan ba daw natin ang mga komunista na maghari o maghari-harian? At tingin mo ba nasayang yung efforts ng Duterte administration kontra CPP, NPA, NDF? Kasi Okay, teka lang. Doon ho muna tayo bago natin pagsalitain itong si Atty. Panelo. Doon pa lang ho. Yun ang sinabi ko doon sa video nating nauna kanina. Yung kay Revilla. Kung ikaw nasa matinong kaisipan na isang politiko, kakainin mo ba ang hinain nitong mga makakaliwa, sympathizer na makakaliwa, akbayan, makabayan na to? Ikaw, gusto mo ikaw makinabang yan sa ginawa nila na yan? Naku,
Kung sa akin bibigay yan, naku, mabilis pa sa alas 4, aalis ako. Hindi pwede yan, di ba? Bakit nyo binibigay sa akin yan? Pinail-file nyo yan. Gawin yung vice president niyang si Franz Castro. Siya rin namang gumugustro. Di ba? O si Dilima, magpa-party list na yan. Gawin yung vice president. Ba't nyo ako ginagawa? Sila naghain yan. Bigay nyo sa kanila yan, di ba? Yung mayayari si Revilla doon, sigurado. Kaya nagkikipagsabuatan nga ang mga kaalyado ng administrasyon. Ang target talaga nila ay si Inday Sara. Ganyan talaga. The enemy of my enemy is my enemy. Ngayon may common enemy sila ngayon si Inday Sara. Nag-iisa. Maliban sa ang Sara, Inday Sara, ang nasa likod niya ay ang taong bayan. Sila naman nagsama-sama, mga grupo-grupo lang sila. Hindi sila kumakatawan sa sambayan ng Pilipino. Oo. Kahit na minsan, Attorney Sal, nasakay ako ng taxi, natanong ko kung anong sapantahan nila sa mga issue. Nakikita nila, Attorney Sal, na Alam. may pagtataksil sa parte ng mga taga-administrasyon. Dahil nakita nila na nagamit ang bise nung nakaraang eleksyon. At ngayon, ang balik, ikasamaan. Ordinaryong Attorney Sal, mga nagkukomento. Kahit tayo yung mga nasasalamuhan natin, tinatanong ho natin kung ano ang take nila sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Yung iba, hindi naman natin masisi, hindi naman ho sila ganun kababad sa mga kaganapan. Yung pagkaintindi nila, hindi ganun kalalim, pero nakukuha nila yung nangyayari na itong magkasama na to noong panahon ng kampanya, naghiwalay, ngayon binabanatan si Bibi Sara. Ganun ho yung nila, pero yung impeachment, yung kung saan trajectory ng bansa natin, hindi na, siyempre, meron ho talagang pinagkakaabalan sa buhay. Hindi naman kagaya ng mga kasama nating mga OFW, yung mga senior citizen natin. Uy, shoutout doon sa mga kamag-anak ko na mga senior citizen na talagang, mga solido ho yung mga yan, no? Yan, babado, ano pa bang gagawin? Mag-aalaga ng apo, pagkatapos mag-alaga, manunood na ho yan. Ano pa ba gagawin? Manunood lang, di ba? Meron ho siyang maghapon para manood. Etong mga to, naghahanap buhay. Pero still, alam ho nila yung mga kaganapan sa ating bansa. Hindi basta-basta maloko. Ngayon na nga mga kababayan, dito na ho tayo kay dito kay Attorney Fer dito Pasio. Palakpakan ho natin, matindi ho. Meron pang sound effect, Attorney Ferdy, ganyan kakatindi dito sa PH Update. Bigla ko natin na-miss yung yung karambola, di ba? Dati, suki tayo doon. Nung nandun si Attorney Trix, pero ngayon, wala na, di tayo nanonood doon. Tinanggal si Attorney Trix. Sa anong kadahilanan? Dahil sinasabi niya yung tama, kaya tinanggal. Naku po, yari tayo dyan. Ay, hindi pala tinanggal. Umalis si Attorney Trix. Ayun! Kung ano pa man, hindi ko na nakikita doon si Attorney, kaya ayoko na manood. Di ba? Meron pa din siya, karambola, di ba? Kapisyado natin yan. Pinapanood natin yan. Ito, Attorney Ferdy tayo, game. Kahawig pa ni Luistro, di ba? Nakita mo ba yung nagsasayaw si Luistro? Attorney Raul, ikinig sa ating palag, Gamboa at si Namit. Nakikinig daw sila. Nandito rin at palaging nag-Uwi and Nuts, Gamboa at si sila. So, ang ginagawa nila, doon lang sa... Okay. Wala kasi tayong sponsor pa Yung pang... Yes, oo. Okay. Kaya nga nag-file nga si, At hindi lang yan, attorney, alam mo, Game. sa totoo lang, itong mga kandidato natin, gusto yung libreng media mileage. Yung iba, hindi naman lahat. Kaya nga nag-file si, si diba? Laila de Lima. Oh. Ewan ko, sabi nila, magaling naman daw na abogado si Laila de Lima. Kahawig pa ni Luistro, di ba? Nakita mo ba yung nagsasayaw? Ito, alaskador talaga itong si Attorney Ferdy, sa totoo lang. Pero yung pagka-alaskador niya, yung gentleman na alaskador. Yan, si Attorney Ferdy. Luistro. Yan, ano yan, pagkakarakas kami yan. Mga kaming dalawa yan, lover boy kaming dalawa. Hindi kami fighter. We're a lover. Diba? Lover kami. Hindi kami fighter. In-split screen nila, sumasayaw din si de Lima. Oo ba, magaling sumayaw si Congresswoman Luistro.
Tingnan mo, hanapin mo. Matutuwa ka. Okay lang yun. Oo, mapapanaginipan mo pa ang kanyang itsura sa sobrang gala. Ano na yun? Bangungot na yun, attorney. Kung sakaling mapaniginipan mo ito si Luis to. Nakikita ko nga lang siya dyan sa dyan sa komite parang di ho tayo mapakali. Totoo lang pagka nagsasalita na siya, pagka nag-interpolate na siya, parang si Luistro. Nandiyan si Luistro. Di ho tayo mapakali. Oy, game. Alak mo! Nakikita siyang sumasayaw. Ayan Senyor Barbers. Hindi kami nang babatikos. Na pinupuri namin kayo. Magaling sumayaw. Parang si Raul Manuel. Napakagaling sumayaw. Okay, Ay, matalino naman talaga siya. Anyway, hindi ko alam kung matalino siya kasi sana nakita niyo yung timeline kasi abogado naman siya. Timeline kasi. Kita mo, ipa-file niya ngayon, mag-a-adjourn ng December 20. December ano na ngayon? 5 na. 5 na yan. 5. Last 20. 5 ngayon. O bukas, Biyernes na. So tapos na itong week na ito. 10 days para i-refer sa committee. Pagkatapos, 60 days para mag-report. Diba? Sa plenary. Saan mo kukunin yung 10 days mo at 60 days? Pa-adjourn na. Kasi ang daming mga congressmen hindi na pupunta. I mean, let's get real, next year is an election year. Opo. So, nangangampanya ng mga yan. Holiday season pa, may mga Christmas party na katakatakot. Attorney, isipin mo, kung siya Takot. magsasampa, pag-uusapan na naman niya. Yun nga, Libre. yun lang ang Diba? habol niya. Bago kasama pa niya yung si Father Adik, si Juan, tatlo sila. Ang gagandang lalaki, ang gaganda nila Buti na lang, di ko kilala. Sino, hindi ko rin kilala yung adik-adik na pare, na adik daw siya. Inamin naman niya, hindi po ito libel. Sinabi niya dati siyang adik. Amin niya yun. Bago, nakikipag-away pa. Meron ba naman pare nakikipag-away, duduro-duro pa roon. Anak ng pating na buhay ito. Oy, sino ba naman? Ano ba namang bading na buhay dito? Sino nga kasi yung Oy, Jesus Escudero! Ano ba namang bading na buhay? Alam nyo, pag magkaka-backlash talaga kayo, baka sasabihin ito mga dilawan, mga nasa kabilang panig. Bakit daw magrarally ang Iglesia ni Cristo, di ba may separation of church and state? Bakit may parit madre no nag-file ng impeachment? Ito larawan, Attorney Ferdy. Alam mo naman ako, lagi akong ready. Pagka binanatan itong si Attorney Ferdy, ayan yung sinasabi ni Attorney Ferdy. Kayo naman lahat ng Larawan, sabihin nyo, tingnan nyo balik naman, sa inyo kasi kung kayong garapalang gumagawa niyan. Kami sa mga INC, hindi kami namumulitika. Namumulitika lang kami. Hindi naman tayo namumulitika. Hindi, Ang network. sinasabi lang nilang quote-unquote, pamumulitika natin, kasi binoboto natin yung sinasabi ng pamamahala. Bakit? Hindi dahil sa politika. Dahil po yan ay aming doktrina. Diba? Yung pakikisama, yung pagkakaisa, hindi po dahil sa politika yan. Nasa Korinto po yan. Magbasa kasi kayo ng Biblia. Yun! Unity ho yung kailangan talaga may pagkakaisa, Hindi pwedeng divided kayo, nga dapat may unity ang importante. Tama yung sinabi na yan. Kahit sa bansa, di ba? Tingnan nyo. Dahil sa ambisyon ng iilan. Actually, okay na nag-unity team na tayo, di ba? Okay na, binigay na ni VP Sara yung hinihingi nilang mag-VP ako. Unity, yun ang matindi doon. Nagkaroon na ng unity. Sino pa ba yung mga dilawan ng mga panahon na yun? Yung mga nila, wala ng boses. Yung tumakbo ng senador, diretso sa inodoro. Si Leda de Lima, nakakulong na. Sino pa oposisyon? Wala na. Kumbaga, yung oras na para panahon, para mag-build, ayusin ang bansa na to, binigay na Nandiyan na wala ng oposisyon. Kumbaga, trabaho, 6 na taon, pagandahin natin Pilipinas. Anong inunan ni Tambaluslo? Yun ang problema. Kahit anong sigaw mo sa unity, kung maraming ambisyoso at ambisyosa sa nakapaligid sa'yo, walang kwenta. Si VP Sara gusto lang makapagtrabaho Attorney, mas maganda yung sinasabing follow the rules and regulation. Kung ano sinabi ng puno, siya yung sasabihin. Siyempre, because a house divided against itself cannot stand. Yun yung reason. Tayo naman, hindi naman tayo kumukontra sa gobyerno sapagkat ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya, nasa Biblia rin, kung sinong hinalal ng tao ay Doon tayo. doon inirang ng Panginoon na siya ang mamuno, katulad ni Pangulong Marcos. At ni Sara Duterte. Ba't
Anong sinasabi ni Tatay Digong nung mga the voice of the people is the voice of God. So kung sino ang pinili ng sambayan ng Pilipino, yon ang gustong maupo ng may kapal. Kaya itong mga individual na kampon ng mga tambaluslos, pinipilit ho nilang i-brute force, ika nga, yung pagpapalit. Wala pa sa oras. Pwede naman, 2020. Mga naman kayo, purado, malapit na yung 2028. 3 taon na lang yan. Pakikialaman nyo yung hinalal ng tao. Ang basbas niyan, pagka hinalal ng tao, ay galing sa Ama. Yes. Kaya nga may kasabihan, Vox Populi, Vox Dei. Opo. The voice of the people is the voice of God. At sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang Yes, Show Topacio ating oras. Alas Naalis na ho itong si Atty. Ferdy. Saan kaya tayo pupunta nito? Dinidiscuss ka tuloy na natin tayo. ang mga panyanyari. So, katulad ng sinabi natin ay etong impeachment ay napakaraming tumututol pati mga senador. Nagtataka naman ako, kita mo bakit pa si Senate President Cheese ay pinipigilan yung mga kapwa niya senador na magsalita? Eto, may sinasabi siyang logic. Baka daw pagdating sa Senado ay ma-compromise yung impartiality nitong mga senador. Kasi they will act as senator judges. Opo. Okay. Tama siya roon. Ngunit SP Cheese na wala naman pong sinasabi ang mga kapwa mo senador tungkol sa merits ng case. Tungkol sa merits. Opo. Ang isang senator judge who will exercise judicial functions pagka sila ay nanumpa na as senator judges in an impeachment trial, ang titignan nila yung merits ng case. Ano bang sinasabi ng mga senador tungkol sa impeachment? Ayaw nila maka-impeachment. Yun ay kanilang opinion bilang isang public figure, isang politiko, bilang halal ng buong bansa. Yeah, halal. Na bilang kinatawan nila. Opo. They are most probably voicing out the sentiments of their constituents. National ang constituency niyan eh. Yes. Pero wala naman pong bearing yung pagsabi nila ng opinion sapagkat hindi naman po merit, sinasabi lang nila ayaw nila. Hindi naman sila ang magde-decide kung magkakaroon ng impeachment o hindi. Ang mababang kapulungan. Sila- Sapagkat, teka muna, may napapansin ako, pag ginaganon ko yung kamay ko, yun, lumulusot doon sa, lumulusot, parang, Huwag ka lulusot. Ay, ulo ko yan. Ay, nawala ka na. Yeah, torture. Parang bata. Ay, Sabi nila, para ka daw hindi tumanda, para kang bata. Anyway, babalik ako. Oo. Balik. Nasa Balik. mababang kapulungan. Kasi ang impeachment ganito, akala nila ang impeachment pagka dumating na sa Senado at ikaw ay na-convict. Ayan. Ay yun ang impeachment. Hindi po. Kapag ang 1/3 or more ng House of Representatives ay bumoto na i-transmit ang articles of impeachment sa Senado, you are impeached. Impeach ka na. Ngayon, pagka-trial, if you are convicted of the articles, that is when you are removed from office. Ayan. Hindi necessarily removed from office, maaring may ibang sanction. Yun ang pinakamataas na penalty. Okay. Hindi po mga senador ang magdi-decide. Mga members of the House. Ayokong gamitin yung word na congressman eh. Although in common connotation, congressman ay members of the House of Representatives. Pag sinabing congressman, senador ay congressman din. In strictissimi juris, Dan Fernandez, i-google mo yung ibig sabihin ng strictissimi juris. Kasi sabi mo, lahat Susundot pa talaga na. Iisa pa tong si malalaman sa Google at mag-abogado ka na rin. Ay congressmen sila eh. Miyembro sila ng Congress kasi ang Congress ay ang upper chamber at lower house. Senado at House together they make up Congress. Yan. So yung lower house ang magdi-decide, hindi sila. Hindi mo pwedeng pigilan yung pagka-express ng opinion ng mga senador mo kasi unang-una, kasamang cheese.
Although Senate President ka, wala ka naman poder na pigilin itong mga to eh. Lahat kayo ay halal ng taong bayan on a nationwide scale. Ha? Pare-pareho kayong halal nationwide. Ang constituency nyo ay nationwide. SP only exercises administrative powers. pero- You are first among equals. Ang tawag yan sa salitang Latin, primus inter pares. Yan. Primus inter pares. Huwag mong kontrolin. It's very unseemly na pipigilan mo mag-express ng political opinions yung mga kasama mo sa Senado. Eh, political animals yan eh. Ibig sabihin, yan, they thrive in politics. Politiko sila eh. They have to express their political sentiments, either personal nilang political opinion or yung line ng partido nila, because baka nakakalimutan kasi ng iba, we have a party system. May PDP laban, may Partido Federal, may Nationalista Party. Ang tawag dyan ay party line. Yun ang policy ng party, dapat mong sundin yun kung ikaw ay nasa partido. Kung loyal ka sa party. Ngayon, kung political butterfly kang palipat-lipat, katulad ni Tolentino, wala yun. Wala kang prinsipyo yun. Walang party loyalty yun. Kaya nga, Kawawa naman po si Tolentino. hindi tayo umuusad Jubes. Kasi, wala tayong party system, very weak. Kung sinong Pangulo, partido ng Pangulo, nandun lahat nagsisiksikan, nagkakandara pa. Ayan. O pagkatapos, iniiwanan ng kanilang party. At tulad ni Tolentino, nag-PDP laban lang kasi sumakay sa popularidad ni Duterte. Nung wala ng poder si Duterte, inuusig na, lumipat na. O, para maging majority leader. O, ganyan yung mga walang prinsipyo. Ang hirap, no? Senatol! Yan na nga ba sinasabi ko eh. Butterfly ka kasi. Ha? Pero attorney medyo mileage na naman ginagawa mo. Libre na naman sila. Ayan, mo, kailangan i-discuss sila. I-discuss mo talaga O, eh. kaya, Ngayon kasi yung wala na ho ngayon yung bad publicity, good publicity, still publicity. Hindi na ho totoo yun. Ngayon yung mga ganyang klaseng publicity kagaya kay Tolentino, hindi ho maganda pagka ganyang publicity. Tumatatako yan sa mga botante. Hindi kagaya nung panahon nung mga siguro kina Ramos, kina sino ba, yung mga may skandalo pero nanalo pa. Ngayon hindi na ho yun. Ang pinakamatinding natamaan ho niya si Trillanes, di ba? Kahit na inaraw-araw niya yung bad publicity, ano nangyari sa kanya? Kahit kapitan, di na ho siya mananalo. So always, maraming salamat ho, no? Attorney Ferdy Topacio, the DWIC 882. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayong lahat. Subscribe ho kayo diyan sa SMNI, dito sa DWIC 882. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin Pilipinas. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mabilis lang, oh. Mabilis lang. Tapos, maraming salamat ho mga